Wow! 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 Gumanti ng pag-atake ang Iran sa Israel matapos nitong bombahin ang Beirut sa South Lebanon. Sunod-sunod ang ballistic missiles na pinakawalan nito sa direksyon ng Northern Israel na kauna-unahang direct attack simula ng Israel-Lebanon ceasefire noong April 8. Malinaw ang babala ng Iran, walang pag-atake sa Lebanon o kung hindi, tapos ang ceasefire. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Commission ng Iranian Parliament, gumamit ng puwersa ang Amerika at Israel, kaya ito rin ang kanilang ibabalik. Pahayag naman ng Iran Revolutionary Guard Corps, nagsisimula pa lang sila. Paliwanag ni Iran President Masoud Pezeshkian, nagsisikap ang kanilang mga kinatawan na mapanatili ang kapayapaan dahil sa nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan. Subalit sinira ito ng kanilang kritiko dahil sa inilalabas ng maling pahayag. Ayon sa opisyal, aaksyon sila ng nararapat dahil taliwas ito sa kanilang hangarin. Kasabay ng palitan ng pag-atake, kinumpirma naman ng Iran na nagkikipag-usap si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi sa mga lider ng iba't ibang bansa gaya ng Iraq, France at Qatar kaugnay ng sitwasyon. Ang Israel Defense Force sinabing patuloy rin ang pag-atake sa central at western Iran. Agad din nagpatawag ng assessment meeting ang chief ng IDF General Staff upang planuhin ang susunod na pag-atake. Katwiran ng IDF, ang pagbomba nila sa Bekaa Heights ay laban sa Hezbollah at ang pagsugod nila ay upang sirain ang underground tunnel na ginagamit ng Hezbollah para magpalakas na pinupondohan umano ng Iran. Kinumpirma rin ng IDF ang pag-atake sa Dahieh area dahil sa rocket attacks ng Hezbollah sa mga komunidad sa northern Israel. Pinakahuling post ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nito na magpapatuloy ang kanilang pag-atake. Kasunod ng palitan ng atake, nagtaas ng alerto ang Magen David Adom, ang emergency unit ng Israel bunsod ng inaasahang mga casualty ng gyera. Magen David Adom has initiated its emergency contingency planning, manning the entire fleet of 2,000 ambulances, reinforcing the emergency dispatches, mobilizing volunteers and staff to make sure that they are wherever they are needed and being ready for any development. Some incident of debris falling, but no casualties so far. Magen David Adom is monitoring the situation closely and is prepared for any future developments. Sa panig ng Amerika, nagsimula na rin itong magpatama ng missiles sa Iran. Malinaw ang nangyayari, tila nagsisimula na muli ang matinding gyera. Kasunod nito, lumabas sa mga ulat na nagkaroon umano ng pag-uusap si Netanyahu at si United States President Donald Trump. Sinabi umano ni Trump sa Israeli leader na siya ang magdidesisyon sa sitwasyon at walang magagawa ang Israeli leader kung tanggapin ang lahat ng probisyon ng kasunduan ng US at Iran, kasama dito ang Lebanon. Sa isang panayam, inamin ng US leader na malakas na bansa ang Iran, kaya ganun na lamang ang pagpupursige nila na huwag itong magkaroon ng nuclear weapon na tiyak gagamitin ito at magsasapanganib sa buong mundo. I had to stop a country, very powerful, very dangerous country, from having a nuclear weapon because they'd use it. They blow up the world, they blow up the Middle East, they're nuts, okay? They're crazy people. You don't want to let them have a nuclear weapon. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.